Ayan, sa atin ang ibigay ngayon kay Brother John Ray para sa kanyang topic ngayong gabi about sa si King David daw ang promised Messiah ayon doon kay Jerry Cantona. Jerry Canyabona. Ano pangalan nun? Si nakalimutan ko pangalan niya. Jerry Canyabano pala, Canyabano. Okay, ating ibigay ngayon kay Brother Junre para sa kanyang topic ngayong gabi. Brother Junre, good evening. Yes, Brother Jando, maraming salamat at isang pinagpalang gabi uli sa ating lahat mga kapatid. No? So sa gabi pong ito, bibigyan nating linaw no? Yung sinabi niyang si David daw ang Mesiyas. No? Kasi nung Lunes, mas finokus ko yung stand ko, doon ako nag-focus sa definite time para talaga maklaro na dumating na talaga o natapos na yung definite time na ibinigay ng Diyos. At umamin naman siya mga kapatid, no? Siya na rin nagpatunay na 490 years. At doon sa 490 years na yon, nakapaloob na yun yung appearance ng Messiah, no? Kamatayan ng Messiah sa Daniel 9:26, 'di ba? The Messiah will be cut off after 62 weeks. Tapos yung 62 weeks sa Tagalog na version, ang salita ng Diyos, 434 years. So, after 434 years, yung Messiah mamamatay. And then after nung 434 years, ang susunod na mangyayari, yung pagkaguho ng Jerusalem at ang templo. In-affirm niya yon. At siya na rin ang sumagot, 70 AD nangyari yung katapusan ng Jerusalem at ang templo. So, all in all, that is 490 years. Kaya natapos na. Pero yun lang, meron siyang isa pang inagam-agam. Yun daw, hindi pa dumating yung righteousness ng mga Hudiyo daw. So, misinterpretation din. Kasi ang sinabi doon, that Messiah will bring righteousness. Hindi sinabi na lahat ng Hudiyo maging righteous pagdating ng Messiah. Kaya misinterpretation yung nangyari sa kanya. Pero gayon pa man, in-affirm niya na tapos na yung 490 years. Kaya nga hinanapan ko siya dahil sabi mo hindi pa pala sapat yung 490 years. Saan ka makabasa sa Bible, Old Testament, na mayroon pang another definite time? Wala naman na siyang naipakita. So dito tayo sa sinabi niya na yung Messiah daw na darating ay si David. At medyo nalito ako doon kasi nga ang pagkaakala ko talaga sa sinasabi niyang David, yung si David talaga nahari nung unang panahon. Nasa isip-isip ko, babangong muli. Yun pala, hindi. Kasi mayroon palang isang another na David. Kaya hindi ko na siya hindi ko na hinabol kasi stand niya yun eh. Hindi naman siya napapatayo, ako ang napapatayo, no? Hindi ko na hinabol doon. Ang inalam ko lang doon kung yung David ba yun ba yung hari na David. Kasi, di ba, malinaw naman sa 11:1 ng Isaias, naputol kay David, pero mayroon pang isang hari na mula din sa kanya ang maghahari. So, yun ang gusto ko i-confirm. Isang David pa pala. Pero kung balikan niyo yung second stand niya, mga kapatid, sinabi niya doon, David lang. Kaya wala sa isip ko na mayroon pang isang David kasi David lang na pumapatungkol sa yung haring David talaga. Pero ganyan pa man, patunayan natin na yung David na sinasabing like David, yun po ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya tutok po para matuto po kayo, pati yung sinasabi niyang sumpa, no? Kasi nireview ko yung talata kung bakit nga ba mayroon pang isang hari, isinabi naman ng Diyos na wala nang maghahari. So nakuha ko na yung sagot at i-reveal ko sa inyo ngayon para pag kayo naman ang makaharap sa ganitong tema, hindi na kayo mahihirapan, mga kapatid, no? At masterin nyo lang para easy na lang sa inyo. At umpisa na natin, no? Pagkatapos muna ng atin pong isang paalala. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante, salungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad.
hard back, saw Simba hand. So, direkta na natin mga kapatid para makasave tayo ng oras, no? Unahin muna natin yung sinasabi niyang sumpa. Yun muna ang una nating sagutin at para malinawan din yun, no? Kasi medyo, ano din yun, medyo strong, ano niya yun, strong argument, no? Kasi, mayroon naman talagang mabasa na sinabi ng Diyos na wala nang maghahari sa angkan ni David, no? Pero, yun na nga, no? Na nakuha ko na yung pinakasagot doon. At yun ang pag-uusapan natin bago yung pangalan ni David. Okay, so ito na mga kapatid ang ating ipi-play na video. Tinanong kita kanina, kaibigan, na ito bang si Jesus is descendant of Jeconiah? Yes. Alam ba ninyo na yung si Propeta Jeremias, isa sa mga propeta, ay may sinabi na isang curse, isang sumpa dito sa Jeremiah 22 verse 30. Sabi dito, "Thus said Adonai, write this man," referring to Jeconiah, "down as childless, a strong man who is not to prosper in his days, for none of his descendants, including Jesus, shall prosper, sitting on the throne of David." No, so, kung mapansin nyo, 3 beses kong inulit yung sinabi niyang including Jesus, kasi hindi sinabi sa talata yon, dinagdag lang niya yon. No, walang sinabi sa talata na including Jesus. Pero ganyan pa man, basahin natin ang Jeremiah 22:30. No, isa sa pinaka-arguments niya kung bakit sa kanya ay hindi maaari na ang Panginoong Hesukristo ang Mesiyas, kasi si Panginoong Hesukristo nakalinya yan kay Jeconias kung babasahin natin ang Mateo 1:12 hanggang 17-18. So, kabloodline ni Panginoong Hesukristo si Jeconias. Kaya ayaw niya maniwala na ang Panginoong Hesukristo talaga ang Mesiyas. Ngayon pa man, basahin muna natin ang Jeremias 22:30 kasi nilagyan niya kasi ng including Jesus, kahit wala namang nakasaad doon na including Jesus, no? So basahin natin at unawain natin mga kapatid. Sabi dito ni Propeta Jeremias, "Thus saith the Lord, write ye this man childless," no? Si Jeconias yan, na dahil sa kanyang kasalanan, pinasabi ng Panginoon na para na siyang walang anak kasi nga hindi na siya maghahari at yung mga anak niya no sa upuan ni David. So ito ang kasunod na sinabi, "A man that shall not prosper in his days." So dito ako in his days lang kasi ang sinabi dito, sa panahon lang ni Jeconias. Pero gayon pa man, ito pa rin ang kasunod na sinabi, "For no man of his seed shall prosper, sitting upon the throne of David and ruling anymore in Judah." Kaya maano talaga to, ma-strong talaga to na argument kasi sitting upon the throne of David and ruling anymore in Judah, ibig sabihin wala nang uupo or magro-rule sa upuan ni David mula sa kay Jeconias, mga kapatid. Kaya talagang may right din talaga siya. Nahanapan ako kung saan sa Bible o sa Old Testament na inalis na yung sumpa kay Jeconias kasi kasali kasi mga anak niya eh. So medyo mahirap talaga sagutin yun. Kaya nga ako kagabi, nung Lunes pala, ang sinagot ko sa kanya, hindi ko pa nabasa ang buong Biblia, no? Hindi ko pa masagot kung inalis ba talaga yan o wala. Pero mayroon naman tayong sagot doon na hindi mo pa rin mapipigilan ng Diyos kung pipili siya ng bago. Pero mga kapatid, kung pag-aaralan lang pala talaga natin yung aklat ni Jeremias, hindi na kinakailangan hanapin pa ang sumpa kung naalis pa o hindi.
Papaliwanag ko sa inyo ngayon at kinakailangan na malaman din natin ngayon yon. Kasi kung maging Muslim ang ating makaharap, pwedeng gamitin nila sa atin to. No? Pwedeng gamitin. Kasi kung ididirekta kasi natin pagbasa sa 23:5 sa mga kapatid, lalabas parang nagkontrahan ang Bible. Diyan pa man magaling ang mga Muslim. No? Kasi sabi kasi sa 23:5, ito ang sinabi ni Jeremias, "Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch." Oh, bakit magtatawag ng righteous branch ang Diyos? Sinabi na niya na wala nang uupo sa upuan ni David. "And a king shall reign and prosper." Kaganina nga, wala nang magpa-prosper eh. Diba? And shall execute judgment and justice in the earth. So kung titignan natin, parang magkakontra. Pwedeng gamitin ng mga Islam yan. Kaya ako, inalam ko rin talaga, no? Binasa ko uli yung context. Bakit gano'n? Parang sinabi na kasi ng Diyos sa Jeremias 22:30, wala nang uupo dahil sa ginawa ni Hiconaias na pagsalangsang sa Diyos, no? And then, biglang sa 23, pipili na naman ang Diyos ng isa pa. So, parang lalabas, sinungaling ang Diyos. Pero hindi pala. Kasi kung uunawain natin maigi pagbasa, ibalik natin sa 1 hanggang 6 para makuha natin yung konteksto ni Jeremias. Hindi na kinakailangan maalis yung sumpa at hindi rin nagkukontrahan ang pahayag ni Jeremias. Basahin natin una sa 1. Ito ang sinabi ni Jeremias. "Woe be unto the pastors that destroy and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord." Ibig sabihin yung mga paring Levita. "Therefore, thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people," yung mga paring Levita. "Ye have scattered my flock and driven them away, and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord." Dito sa 3, ito na ang sinabi ni Jeremias, mga kapatid, sa 3, napakalinaw. "And I will gather the remnant." May mga nalabi pala. May mga nalabi. Diyan kinuha ang bago righteous branch kay David. Okay? So, "And I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. And I will set up shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth." Ayan, so napakalinaw na hindi na pala kailangang hanapin or basahin natin na inalis yung sumpa. Hindi na. No? Dahil meron palang remnant flock ang Diyos. At doon nagmula ang another line ni Panginoong Hesukristo, at yun po si Zerubbabel. Binasa na natin to nung Lunes, no, sa Haggai 2:21 hanggang 23. Ito ang ating mababasa. "Upang iparating kay Zerubbabel na gobernador ng Huda," sa 20 ko umpisa, no? "Nang araw ding iyon, 24 ng buwan, isa pang mensahe ang binigay ni Yahweh para kay Haggai, upang iparating kay Zerubbabel na gobernador ng Huda, malapit ko nang yanigin ang langit at ang lupa." So, idirekta natin sa 23. "Pagsapit ng araw na iyon, kukunin kita, Zerubbabel, na aking lingkod. Itatalaga kita upang maghari sa ilalim ng aking kapangyarihan." Ano daw? Para maghari sa ilalim ng kapangyarihan ni Yahweh. "Ikaw ang aking pinili. Yan ang aking pahayag. Yan ang pahayag ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat." So, napakalinaw, no? Na although sa panahon ni Hiconaias ay nagsabi ang Diyos na sa kanyang mga anak wala nang susunod pa na maghari
sa upuan ni David, sa kanyang mga anak. Pero sa 23, mayroong remnant at doon kinuha ng Diyos ang isa pang line, no, na maghahari patungo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Isaias sa Isaias 11:1 na binasa na natin kagahapon, napakalinaw ang sinabi dito ni Isaias, ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol. So naputol talaga yon. Pero may pero. Kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. So galing pa rin sa angkan ni David dahil mayroong remnant, no? At kung titingnan natin sa Matthew 1:12, ito po yung bloodline, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Si Jeconiah ang ama ni Shealtiel, si Shealtiel ang ama ni Zerubbabel. So, si Zerubbabel apo na rin ni Jeconiah. So, naka-inline pa rin ang bloodline ni Panginoong Jesucristo sa Davidic line, no? Kasi from David to pababa yon, Solomon, basta marami yon. Tapos dumating kay Jeconias to Zerubbabel, and Zerubbabel down to Christ. Okay? So kahit sinabi ng Diyos na sa Jeremiah 22:30 na wala nang maghahari sa mga anak niya, pero mayroon namang remnant sa 23:5, mga kapatid. At doon kinuha ang righteous branch ni David na ang ating Panginoong Jesucristo. So again, wag na kayong mangamba, no, na hanapin pa yung pag-alis ng sumpa. Kasi hindi na pala kailangan hanapin yon, yung sumpa na yun kung naalis ba o hindi, dahil mayroong remnant. Yung sumpa na yun na natili yung kay Jeconias. Dahil meron pang remnant, mga kapatid. At doon kinuha ang line pa ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-umpisa kay Zerubbabel. Hagay 2:20-23, mga kapatid. Okay, so sana na nalinawan na yung kay Jeconias, no? Ngayon naman, punta naman tayo sa isa pa niyang pinanghahawakan. Kaya hindi si Panginoong Jesucristo kasi daw may binanggit na David, no? Ezekiel 37:24. At ito ang kanyang pahayag dyan, no? Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Itong pagkamisaya ay hindi ito pwedeng i-self-claim, kaibigan, kasi ayon sa propesya, ha? O hindi nyo, ang inyo lang instant is ito lang Daniel na propesy. The rest ay hindi na. Oh? And the children of Yehuda and the children of Israel shall be gathered together. Take note, and appoint, hindi claim, appoint for themselves one head. Sino yung one head na yan? Ayon sa Isaiah, sa Ezekiel, Ezekiel chapter, chapter 37, verse, magsimula tayo dito sa 21. Sabi dito, and speak to, thus said the Master Adonai, see, I am taking the children of Israel from among the Gentiles. So ito yung ingathering. Wherever they have gone, and shall gather them from all around, and I shall bring them into their land, yung Canaan. And I shall make them one nation in the land on the mountain of Israel, and one sovereign, one leader shall be sovereign over them all, and there shall no longer be two nations, and let no longer be divided into two reigns. Sabi pa dito, and they shall no longer defile themselves. Hindi na sila magkasala, sabi dito, with their idols, nor with their disgusting matters, nor with any of their transgression, and I shall save them from all their dwelling places in which they have sinned. Ngayon, nakadiaspora pa ang mga Israel, hindi pa sila nakabalik sa Canaan. Sabihin mo, nangyari na yon. Si Jesus yung katuparan ng messianic leader na ipinangako. Sabi mo, ipinangako sa mga hintil. Hindi. Ang Misaya ay pangako para lamang doon sa mga Israel. Na kung saan ang Israel sinabi, you are the light of the nation. Hindi, yung Gentile magiging light of the
of the Israel. Baliktad yung nangyari. Sabi pa dito, and I shall cleanse them and they shall be my people and I'll be their Elohim. O sabi to, while David, hindi Jesus, my servant is sovereign over them. Hindi pala si Jesus. Ayan, so malinaw, no? Na hindi pala si Jesus kasi may sinabi pala doon, may servant David. At yung mga, kung pakikinggan mo yung mga pagbabasa niya mga kapatid, pagpapaliwanag niya na yung mga Israel magkakaisa na, ititipo na, tapos ang kanilang mga kasalanan ay papawiin na, no? Niliteral niya kasi. Tandaan natin, sa New Testament, mayroong tinatawag na Bagong Jerusalem. Bagong Jerusalem. Hindi po isang Jerusalem lang ang tinutukoy sa Bible. Dahil napakalinaw sa hula ni David o ni Daniel, ang Jerusalem na unang Jerusalem, ginupo ng Diyos kasi nga hindi nila tinanggap ang Misayas. They were judged after the Messianic era. After Messianic era, wala na pong Jerusalem. Inalis na sa kanila ang pagiging bayan ng Diyos, ang pagiging anak ng Diyos. Kung babasahin natin ang Mateo 21:43, dahil hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, inalisan sila ng kapangyarihan. Inalis sa kanila yun. Yun ang hindi niya naunawaan kasi hindi nga siya nagbabasa ng New Testament. Pero, for the sake of argument, no, doon sa David daw, na kanya pong pinanghawakan na siyang Misayas at hindi ang Kristo, sa gabing ito mga kapatid, papatunayan ko sa inyo na yung David na yun ay ang ating Panginoong Jesucristo na hindi niya nauunawaan. Okay? By the way pala, yung Ezekiel 37:24 na pinagmamalaki niya, basahin muna natin. Na-debunk na natin to nung tinanong niya ako dito, di ba? Ito yung sinabi kasi sa Ezekiel 37:24. And David, my servant, shall be king over them, and they shall have one shepherd. They shall also walk in my judgments, and observe my status and do them. Diba, sabi ko nga, tinanong ko siya, at tinanong niya ako, sinong David yan? Sabi ko nga, ay nakalagay dyan David, pero kung babasahin kasi natin yan sa Magandang Balita Biblia, sabi ng mga, Bible translator, no, mga scholar, na nagsalin sa Tagalog, ang David na yan ay hindi talaga David, kundi katulad lamang ni David, no? Kung babasahin natin 24-25, ito ating mababasa. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Tulad ng lingkod na si David, hindi si David mismo. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko sa Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at ang mga susunod pang salinlahi ay mananatili doon habang panahon. Isang haring tulad ni David, no? Isang haring tulad ni David pa rin, na aking lingkod ang magiging puno nila magpakailanman. So hindi talaga yan si David. Pero nakalusot siya dyan kasi sa second stand niya, narinig ko talaga sa kanya na David lang. May lang. So inisip ko yung David na sinasabi niyang David, yung si Haring David talaga. So nakalusot siya kasi isang David pa pala. May isang David pa pala. Kaya hindi ko na siya sinundan. Kasi unawa niya yun eh. No, yung Mesiyas pala na darating pa, David din ang pangalan. Kaya pala ayaw niya kay Jesus Christ. Pero ito ang hindi niya nalaman, na yung sinasabing David na yan, or yung katulad ni David, si Jesus Christ po yan. Yan ang hindi niya naaral. By the way, kung babasahin natin ang hula ni Zachariah, yung like David na yan, binanggit din niya yan sa kaniyang aklat, no? At kung babasahin natin ang variations of ng mga Bible translator, dalawa ang tinutukuyan. Una, sa mga Israel talaga, mga Jews, no? Sa mga Jews. Pero sa Amplified Bible, mga kapatid, tumutukoy siya sa the one. The one, ibig sabihin yung Messiah talaga. No, yun talaga ang tinutukuyan niya. At wait lang nga kasi medyo medyo maingay yung cellphone, kaya pinatay ko muna. So basahin natin ang Ezekiel
Zechariah 12:8 to 10, no, para makita ninyo na yung David na yon ay pinaliwanag rin niya ni Zechariah sa kanyang aklat, mga kapatid. Basahin natin ang Amplified Bible na versions. Zechariah 12:8 to 10. Kung sino yung David na yan. Ito po, mga kapatid. In that day, the Lord will defend the people of Jerusalem, and the one who is impaired, no, the one who is impaired, yung naging mahina, among them, mga Hudyo, in that day of persecution, will become strong and noble like David. So yung the one na naging mahina, no, na kasama ng mga Hudyo sa panahon ng kanyang persecution, ay magiging malakas at noble like David. And the house of David will be like God, like the angel of the Lord who is before them. Now, sa 10, mga kapatid, dito na natin makikita na ang David pala na binabanggit dyan na katulad ni David ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa Jess, ito po ang sinabi ni Zechariah. I will pour out on the house of David and on the people of Jerusalem the spirit of grace and merited favor and supplication, and they will look at me whom they have pierced. Tandaan ninyo itong pangungusap na ito kasi hula ito na at sila ay titingin sa akin na kanilang sinibat. So tumutukoy ito sa pagsibat sa ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. And they will mourn for him as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him as one who weeps bitterly over a firstborn. So yung sinasabi ditong like David, itong sinasabing like David dito ay ipipurse, no? Ipipurse nila. Yan ang isa sa hula. Sino ba yan? Na yung like David na yan na sisibatin sa tagiliran. Basahin natin ang Ebanghelyo ni Juan 19:31 hanggang 37, mga kapatid. Ito ang ating mababasa. Since it was the day of preparation for the Sabbath, ito na yung kamatayan natin Panginoon Kristo sa krus, namatay na siya dito. In order to prevent the bodies from hanging on the cross on the Sabbath, for the Sabbath was a high holy day, the Jews asked Pilate to have their legs broken, to hasten death, and the bodies taken away. So the soldiers came and broke the legs of the first man, and of the other and of the other who had been crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came flowing out. And he, John, the eyewitness, si Juan ang nakawitness ng lahat ng ito, who has seen it, has testified, and his testimony is true. And he knows that he is telling the truth, so that you also, who read this, may believe. For these things took place to fulfill the scripture, not a bone of his shall be broken. And again, another scripture says, they shall look at him whom they have pierced. Kaya nga, yung sinasabi niyang like David, na hindi niya inaral ng maayos, sinasabi niyang David, si Panginoong Jesucristo po yon, kapatid. At hindi po David ang pangalan ng Mesiya na yon na sinasabi niyang David, no? Pero kung titingnan mo sa isang translation, sa Tagalog translation, katulad lamang ni David, no? Hindi po David ang pangalan niya. Ayon po sa hula ni Jeremiah naman. Jeremiah 23:5, ano ba ang kanyang pangalan? David ba? Hindi po. Hindi niya na aral ng maigi. Na hindi niya tiningnan yung mga sanga nung salitang David na sinasabi sa Ezekiel 37:24. Pero kung babasahin nyo ang Ezekiel 23 o tantay 4:23, mga kapatid,
like David pa rin ang sinabi doon, no? Basahin ko muna yung Ezekiel 34:23 sa Amplified Bible kasi binanggit pa rin yung David na yun pero like David pa rin. Ito yung sinabi sa 34:23. Then I will appoint over them one shepherd and he will feed them, a ruler like my servant David. Yan ang hindi niya nakita kasi hindi siya tumitingin sa mga variations of tawag nito translations of the Bible. Kaya one-sided siya mag-isip. Hindi niya tinitingnan yung ibang ng Bible para makuha niya kung ano ang ibig sabihin talaga ng mga propeta na nagsulat niyan. No? Ngayon, balikan natin ang hula ni Jeremias kung sino yung David na yan na mula rin sa sanga ni David. Ano ang kaniyang pangalan? Jeremias 23:5 hanggang 6 mga kapatid. At ito po ang sinabi ni Jeremias. Behold, listen closely. The days are coming, says the Lord, when I will raise up for David a righteous branch of David, and he will reign as king and act wisely and will do those things that accomplish justice and righteousness in the land. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell safely. Now, this is his name. Pakalinaw niyan. Binanggit ano ang pangalan? By which he will be called. Ano magiging pangalan niya na itatawag sa kanya? The Lord our righteousness. Hindi David. Yung David na sinasabi niya na galing sa branch ni David, hindi David ang pangalan. Napakalinaw. The Lord our righteousness. Ngayon, sa katuparan, kasi hula may katuparan. No? Sino ang katuparan na tinawag na righteousness? Isa pa sa argumento ko kagabi na ang binigyan ng kaloob ng Diyos na makaalam sa lahat ng mga iyan ay ang mga Hudiyo. Isaiah 43:10. Sinabi ng Diyos kay Isaiah, kayo ang aking mga saksi. Hindi saksi ni Jehovah, mga Hudiyo po yun, sinabihan. At aminado naman siya na tama, mga Hudiyo ang mga saksi sa Diyos. So, hindi sila. Ngayon, isang Hudiyo na patunay niyan, at yun ay si Saint Paul. No? Si Saint Paul. Ano ba ang sinabi ni Saint Paul kung ano ang pangalan ng Mesiyas? Balikan muna natin pagbasa ang kay Jeremias, no? Para hindi mawala. Ano yung pangalan? This is his name by which he will be called the Lord our righteousness. Puntahan natin ang revelation ni St. Paul. Romans 3:22, ito po ang kanyang pangalan na the Lord our righteousness. Romans 3:22. And it is a righteousness. Ano daw? It is a righteousness that comes from God through the faithfulness of Yeshua the Messiah. Yan ang hindi niya naabot. Kasi hindi siya nagbabasa ng New Testament. Hanggang Old Testament lang siya. Kaya windang-windang ang mga sagot niya sa akin kahapon. Yung sinasabi niya na yung daw Jeremiah 8:8-9 na yung mga eskriba lang, hindi mga pare. Hindi niya alam na ang mga parisiyo, mga eskriba din yun. Hindi lahat ng eskriba lang. Karamihan sa kanila mga eskriba, mga pari din tulad ni Ezra. Hindi niya alam eh. O, basahin ko sa inyo. Ezra 7:11. Si Ezra, pari siya at the same time, eskriba din. Yan ang hindi niya alam. No? Basahin ko sa inyo si Ezra ay eskriba at pari din. Nasana yung ano ni Ezra? 7:11.
Kulang sa pag-aaral kasi. No? Sa KJV natin basahin siguro. Ayan. Ito. Ito ang hindi niya alam. Now, this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra, the priest, the scribe. Ang sa kanya, pag iskriba lang, hindi pare. Kaya nga, buhol-buhol yung mga arguments niya sa akin kagahapon. Kasi nga, di ba, sa tanungan namin, sangayon siya ng mga Hudiyo lang. Lahat ng mga apostol ni Kristo, mga Hudiyo yun, saksi nagpatunay na si Panginoong Kristo ang Mesiyas, the Anointed One. Ang naging sagot niya sa akin, ang final verdict, mga kaparian, mga Libita. Kaya binasa ko ang Jeremias 8:8-9 na sa hula ni Jeremias, tinuligsa ng Diyos ang mga paring Libita kasi nga, dinistort nila ang Torah. Dinistort nila ang Torah. No? Basahin natin muna ha, mga kapatid. Jeremiah, para pati kayo, matuto din kayo. Baka sa inyo mangyari to, at least, hindi na kayo mahirapan mga kapatid. Jeremiah 8:8-9. Tinuligsan na ni Jeremias yung mga Libita, mga kapatid. No? Kasi nga, dinistort nila ang Torah eh. Sa basahin ko sa Complete Jewish Bible. Complete Jewish Bible. Ayan, no? How can you say we are wise, Adonai's Torah? Adonai's Torah is with us when in fact the lying pen of the scribes has tuned it into falsehood. No? The wise are put to shame, alarm, entrap. They have rejected the word of Adonai so that the wisdom do they have. Therefore I will give their wives to others and their fields to those who take them over. For from the least of to the greatest, all are the greedy to gains, prophets, and kuhanim. Ito yung sinabi kagabi, mga dapat ano ba yun, yung sinabi niya na kuhin dapat ang nakalagay. Kuhin kasi pari. Kuhin pari, hindi niya nabasa sa 10. Andiyan ang kuhin kuhanim mga pari. Yan ang hindi niya nabasa. At hindi ko na lang din siya inano dyan kasi pumunta na lang ako doon sa Malakias 2:8 na siya rin nagpatunay na yung Malakias 2:8 tumutukoy yun sa mga pari na Libita. Kasi ayaw niya maniwala sa mga Hudiyo na mga apostol kasi daw hindi yun mga pari. Ng mga Libita lang daw. Pero hindi niya alam na ang mga Libita pala tinuligsa na yan ng Diyos. Even si Jeremias, yung binasa natin kaganina sa Jeremias 23:1-2, no? Mga pari na Libita ang sinabihan niya dito. Mga kapatid, woe be unto the pastors, the mga pastors na yan, yung mga Libitang pari, that destroy and scatter the sheep of my pasture. Saith the Lord, therefore, thus saith the Lord our God of Israel against the pastors, no? Ano ang Lord God, the Lord God of Israel against the pastors that feed my people. You have scattered my flock and driven them away and have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord. Tinuligsa na yan ng Diyos ang mga Libita. Hindi nila pinaniwalaan ang Torah, hindi nila pinaniwalaan ang sulat ng mga propeta. Inano nila, dinistort nila, kinurap nila. Kaya nga gamit ng mga Muslim yan ang Bible corrupted. Pero hindi naunawaan naman ng mga Muslim, ang nagkurap ang tao, hindi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos never been corrupted, kaya nga pinasali ng Diyos sa Greek at pinanghawakan ngayon ng simbahan. Kasi ang mga Hudiyo, tinanggalan nila ng 7. Ang kabuuan ng Old Testament is 44. Tinanggalan nila ng 7, kaya 39 sa kanila. Talagang corrupted ang nangyari sa kamay ng Hudiyo. Kaya hindi yan pinayagan ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos na preserved pa rin through the Holy Church, the Catholic Church, mga kapatid. So, naidugtong ko lang yan, no, para makuha niyo yung konteksto kung bakit sa panahon na nandyan ang Panginoong Jesucristo, mas dapat maniwala tayo doon sa mga Hudiyo na sumunod kay Kristo kaysa mga paring Libita. Dahil they corrupt the scriptures of God. No? Malino naman yan sa Jeremias 8:9 at Malakias 2:8, mga kapatid.
So, hanggang doon na lang, no? Kasi 10:07 na. So, sana natuto kayo at naliwanagan kayo na yung David na sinasabi niyang Mesiya ay hindi po David ang pangalan. That is like David at his name. What is his name? According to Jeremiah 23:5-6, his name will be the righteous Lord, no? The righteous Lord. At according po kay St. Paul, Romans 3:22, yung righteous Lord, yung name na righteous galing sa Diyos sa pamamagitan natin Panginoong Jesucristo ay ang Mesiya. Yeshua the Messiah. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless all.